ilang mambabatas, alisin na ang purchase booklet bilang requirement para makuha ng mga senior citizen ang diskwento sa ilang bilihin. Mungkahi naman ng isang ahensya ng gobyerno gawin ng digital ang pagmumonitor. Saksi si Jamie Santos. Naiinis daw si Freddy tuwing hindi nadadala ang kanyang senior citizen purchase booklet. May mga binibili kasi siya na kailangan niya ng booklet para makakuha ng discount. Sana raw, alisin na ang pagre-require nito para ma-enjoy ang kanilang pribilehiyo. Total, registered naman daw sila hanggang sa mga LGU. Pag nakalimutan mo, hindi rin valid yung ID. Kaya mas maganda talagang wala na yung booklet para kung ID na lang para wala nang hirap. Kasi yung hinahabol mo nga, yung maka-discount ka. Kinikilala naman ni Beth na bagamat malaking abala tuwing hindi nadadala ang booklet, nakakatulong ito para sa mga hindi alam ang kanilang karapatan at naabuso ng ilang ayaw magbigay ng diskwento. Nakalagay dito yung mga kung anong section at saka yung batas na nasasakop nito. Kaya minsan na-experience ko rin na merong establishment ng food na hindi nagbibigay ng discount, at least naiano ko sa kanila na meron akong karapatan sa discount. Si Rene, madalas nga raw maiwan ang kanyang booklet. Kung talagang aalisin yun, pabor kami, kung may ID naman kami. Iminumungkahi sa Kamara kamakailan na alisin na ang pagre-require ng purchase booklet para mabigyan ng diskwento ang mga senior citizen at persons with disability tuwing bumibili sila ng gamot at iba pang basic at prime commodities. Sa ngayon, ginagamit ito para mamonitor na hindi lalagpas sa 1,300 pesos kada linggo ang dinidiskwentong groceries ng isang senior o PWD. Pero ipinunto rin ng ilang mambabatas, abala lang ito. Ayon kay Attorney Franklin Quijano, chairperson ng National Commission of Senior Citizens, bagamat suportado nilang hindi na i-require ang booklet, kailangan amyendahan ng batas at magtakda ng bagong sistema. Yung recording is also an important aspect. May mga pasyente, kunyari, na baka sumobra yung binili at mag-overdose or kung hindi man overdose, baka nainegosyo niya. However, kung may centralized database or, di ba, gumagamit tayo sa ID natin ng QR code. Kung may mga ganon at may centralized na nagko-control niyan, then necessarily malalaman pa rin without having the booklet. Mungkahi rin ng DSWD Program Management Bureau na papanahon na ang pagkakaroon ng digitized records at paggamit ng teknolohiya. Pag-uusapan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga hakbang para tugunan ang mga reklamong hindi na ibibigay ang diskwento sa mga binibili online. Kasi si BIR gumawa na rin ng guidelines. Sana ma-remind natin yung lahat na online platform na magbigay ng discount. I think we really have to do a comprehensive assessment. Sino ang sumusunod, sino ang hindi. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.